Alright. Alright. Topper, kamusta na? What's up mga Trentito sa Trentitas? Yeah, Meron yun pa no. At isa pang gwapong tito. Oo Pero sa nga. ngayon, sa mga OG na gwapo nandito na. Ito muna. Topper, aka your Tito Topper. Sa 30 na ang unang sacrificial lamb. Sacrificial Parating lamb? sa- Bakit naman naging sacrificial lamb ka, pare? Unang actual Trentito. Oh. Pagdating ng hintayin nyo yan. Abangan nyo yan. And Topper. wala pa si Tito Marks. Kamusta ka naman na, Tito Job? Ito. Okay lang naman. Ayos lang naman. Naghihintay tayo ng Lenten break. Lenten break para makapag-recharge. Oo, dahil... kailangan natin yan, guys. Kasi, Oo. diba, ang topic natin yun, yung medyo juicy topic. Yan. Kailangan natin yan. Yan. Season kaya. dahil mga kaibigan, ang topic ko natin ngayong araw is about self. Okay? Self. It's about the self. Sariling sikap sa nagsasarili. Ay, nagsasarili. Uy, hindi. Oy. Ay, easy. Okay, naalala ko si Maria tuloy eh. Si Maria. Okay. So, ang topic ko ngayon is about self-love and self-respect. Ay, So, nako. Sabi yan, nako. So, ang topic na to is brought to you by Dr. Topper Carmona. Kasi po, siya ang may topic ngayon na to. So, pararaanin ho natin ang expertise ni Doc Topper. Doc Topper ka na ngayon, ha? Ginawang doktor talaga, ha? Dr. Love. But... Yeah, oy, Dr. Love. Pinapakinggan ko yun. Oo, si Dr. Love. Oo. You are the Doctor of Love. Okay? Aha. Ay, tsaka pala... Doktoran lang. Ikaw, doktor, ako nando-doktor. Yun. Hindi ka sure, baka pareho lang tayo dito. Pareho lang ba? Ay, hindi. Alam ko yung mas nando-doktor, yung isa, yung wala pa rito. Oo. Yun ang mas nando-doktor. Di ba? Ay, ba't tutusoy? Yun nando-doktor, wala pa. Anyway. At saka nga pala, kaya wala tayo nung last Sunday, dahil daw si Tiotit Smarts may sakit. Di ba? Pare, naalaman ko, hindi pala trangkaso ang naging sakit ni Martin. Ano? Ano lang sakit mo? Nako, kulang lang pala siya sa yakapsul dahil siya ay may sakit na love knot. Kaya naman pala, ang hirap nun. Kaya mahirap talagang hagilapin si Martin nun kasi nga meron siyang love knot. Love knot na yan. Delikado yan eh. Hindi lang kailangan ng yakapsul nun eh. Hindi kailangan ng yakapsul. Oo. Kasi balita ko rin si Martin nasobrahan ng kagwapuhan din. Natalo tayong dalawa eh. Oh, diba? Yeah. Mas mahaba pa yung buhok kaysa sa atin. Oo. Naku. Sabi ko nga kay Martin subukan mo naman wag magpagupit. Subukan mo naman maging kasing gwapo ni Rico J. Puno, yung afro. Yung afro, yun. Oo. Afro. Diba? Mag-a-afro ako. Okay na ako dito. Okay ka na. Oy, Korean Moses ka nga pala eh. Kahit pag-single ako, wag lang maging afro buhok. Okay na ako. Sige. Okay, pare. Pasadahan muna natin yung topic mo. Ano ba ang gusto mo talagang pag-usapan tungkol sa self-love, self-respect? Ano ba 'yon? Sige, pasadahan muna natin habang wala pa si Martin. Before we forget, para lang to start off yung intro natin. Siyempre, babasahin na natin ulit yung ating mga do's and don'ts, yung mga disclaimer natin. Disclaimer, privacy policy. Wow, privacy policy. Privacy policy. Wow, Data Privacy Policy Act. Hindi tayo mag-ano ngayon. Law. Hindi. So, before we begin, guys, we just have a quick disclaimer ulit sa dear audience natin. So, wala politika, no religion,
no sensitive topics, or too much information at least coming from us. I mean, we're willing naman to share our personal views, our personal experiences, pero Mm. not to the point na, alam mo yun, wala kami babanggain na tao dito. Oo, Wala oo. kami drop specifically individuals na who do not wish to be named. Opinion at katubaan lang mga to. Walang personalan. Oo. Serbisyong uto-uto. At Oo. most important, enjoy lang pa rin tayo. As always. Oo. Tama 'yun. Okay. Okay. So, yun, napasadahan ko na yun. Mm. Then, of course, um, topic na pag-uusapan natin na is yun na, mainly self-love and self-respect. What it is, why is it important, and how we can build that Mm. self-love and self-respect Mm. sa sarili natin. And paano siya, ano yung magiging benefits niya sa buhay natin at sa buhay rin ng iba. So, interesting topic yan. Yes. Baka meron akong mabanggit na specific theories in passing lang about how you could, I guess, determine kung how much you have learned to self-love. So, mamaya, pag-uusapan natin yan. Oo, mamaya. Pag andito na yung ano na, ay, ba't ko ba tumuturo sa'yo? Pag andito na yung gigisahin natin. Wow, gigisahin! Gigisahin natin. Gigisahin natin si Martin. Nako, Self-love kasi yan. unang-una, nagkaroon ng love knot. Unang-una yun ha. Oo. Pangalawang atraso niya sa atin. Tamo, late ngayon, di ba? Late ngayon, di Oo. ba? Nasabi ko na Oo. eh. Pero, Love not. oo, love Ano? knot. Oo, balita ko yung gamot daw talaga sa love knot. Yun nga, Yakapsul. Tapos may bagong pag-aaral daw. Hindi na raw kinakaya ng Yakapsul eh. Ano? Ayoko sabihin R18. R18 yun, pero Ay, kakaibang gamot yun eh. Nabalita ko na naman sa kanto. Nabalita ko na sa kanto. Iba na raw ang gamutan ngayon. Diyos ko po, iba patatawa na ako. yung gamutan. Ano Ay yun eh? nako. Immediate relief. Ay. Sorry. Ano yun? Self-inflicting measures ba yun? Immediate relief sa comic relief mo lang din Oo, comic comic relief. relief. Oh. Ay, kaya nga pala, maalala ko pare, kahapon was Earth Hour. 'Di ba? Yung Earth Hour is 60 minutes tayong magpapatay ng ilaw, 'di Mm, ba? Nakita mo ba marami ba nagpatay ng ilaw diyan sa neighborhood mo? Nakiisa ba sa Earth Hour kahapon? wala. Wala naman. Patay tayo diyan. Nako po. Kahapon, ako'y nag-aliw-aliw lang naman. Lalo na 'tong si Juan Ayala kasi sa Makati, ewan ko kung saan yun napanood ko lang sa sa YouTube kagabi 'no. Merong little event, okey, may pa-event si Mayora. Hindi ko alam kung Ayala Triangle kasi ang lawak, eh, but I would like to assume sa Ayala Triangle yun, yung switch off. Lahat sila sabay-sabay nagpatay, lalo na 'tong Juan Ayala. Meron na pala dun yung doon sa drop off ng Juan Ayala may malaking letter A na. Letter A. May Mm, bagong pautot doon. ayos. Dati, ang ilaw nun, if I'm not mistaken, parang kulay red ba yun o kulay white? Kasi pagdadaanan ko yung white lang yun or red. I'm not sure. Pero kagabi, Mm, nag-green. Siyempre, earth green. Mm. Oo, Eh, ayos. lahat sila, kagabi, nakita ko, sabay-sabay nagpatay ng ilaw. Kasi it was my first Earth hour kagabi na makita ko na, in the flesh parang face to face nakita ko, sabay-sabay nagpapatay ng ilaw yung mga building. Ganda. Kasi pag Earth hour in the past few years, dito lang andun lang ako sa bahay. Andun Oo lang ako nga. sa bahay pag Yeah. Earth hour. Oo. So, last night was the first Earth hour na, alam mo na, face to face nakita ko lahat nagpapatay na yun. Sabi ko, ganito pala to, parang zombie apocalypse. De, joke lang po, joke lang. Joke lang. Baka mamaya mabash na naman ako. Hindi po, parang ganun lang yung feeling ko kagabi, parang parang Mm. quote unquote for lack of a better term, parang zombie apocalypse pala, sabay-sabay papatay ng ilaw tapos yun. Naglalabasan lahat ng tao. May mga ganun yung dating sa akin. Pero yeah, we must do everything to, 'di ba? Help Mother Earth, 'di ba? Agree ba? Agree or disagree? 'Di ba? I agree. Ako meron Oo. din akong ano dyan.
I guess opinion on that matter. Sige. Ang hirap like lalo na sa Earth Hour, and we have to do our part naman talaga, not just during Earth Hour, but after Earth Hour, every day na you can conserve. Yung at least yung the little things you can do does matter a lot. Pero beyond that, minsan kasi sa kahit anong gawin natin, hindi talaga siya maging enough. Kasi if you look at the bigger picture, ang dapat kasing binibigyan natin ng pananagutan is yung mga big companies na nag co-contribute the most amount of carbon emissions or carbon footprint. Totoo yan. Kasi tayo, kahit tutusin, hindi naman talaga kalakihan. Kasi kung i-compare mo yung carbon footprint natin compared sa kanila, yung lalo na yung mga diesel, petroleum companies, biggest producers of carbon emissions, footprint, sila kailangan managutan. Kaya nga, until now, diba, we continuously look for alternative, eco-friendly sources of energy. Ang dami yan, ang dami. Kailangan lang talaga, yun yung bigyan ng pansin. The only reason, and again, this is not, I don't want to be political. This is not political. It's just something na it really happens. Because of businesses na mas mawawalang dahil dyan. Hindi sila papayag na mawawala lang basta-basta yung diesel, petroleum, oil, gas. Kasi yan yung number one biggest resource na what keeps the world spinning. Right? Pero ako, hindi rin ako niniwala doon. Kasi mayroon pa rin namang solar energy. Ang dami forms of renewable gas, di ba? Yung mga ganun. Yeah, renewable gas. Hindi naman nga siya minomonopolize eh. It's for all. It's just that hindi lang siya na puput into business as much kasi nga marami pa ring pumupunta sa original source of energy, which is oil, gas. Coal. Yun lang. Yung mga coal na ganyan. Coal. So kailangan those big ass companies are the ones who should be cutting their para bang cutting their resources on too much. Tsaka hindi kung tawag dito, kung pag-uusapan lang naman natin ng mga malalaking dambuhalang mga kumpanya na yan, yung isa dyan, yung Meralco na yan, name drop ko na, sorry, pasensya ng mga kaibigan, ini-name drop ko na Meralco. Kasi nagbabasa ako ng balita lately, kasi di ba, hindi naman tayo bulag, di tayo bingi, di ba, yung nangyayaring gera sa Middle East, yung Strait of Hormuz na yan, di ba? Ang akin kasi, napipika lang kasi ako. This is just my personal opinion coming from me, okay? Hindi to politika, sa akin lang to. Now, observation ko bilang isang mamamayang Pilipino. Bakit kaya ang Meralco, ang diin sa mga PR releases sa balitang inilalabas ay kayong mga consumer, magsipagtipid kayo. Oo, magtitipid kami. Yes, that's what we need to do kasi we're in an energy crisis right now. I understand. We all understand that. Pero bakit ang tono ninyo lagi sa mga balita ay parang kami lang dapat ang mag-adjust, kami lang at magtipid? Bakit hindi kayo mga taga Meralco maghanap din kayo ng solusyon? Hindi yung charge kayo ng excess, 'di ba? Yung mga generation fee, yung mga system loss na yan, bakit ipinapasa sa consumer? 'Di ba, pare? Ay, eto na si Martin, pero wala pang camera, wala pang audio. Sige, tayo natin si Brother Martin. Yung gigisahin natin ang buhay ngayon. Anyway, habang hinintay natin mag-ayos siya ng any everything, yun nga, yung point ko, yung sa Meralco. Bakit? Bakit ba parang sinasabi nyo na, hindi, go F yourself. Kami, lang kami, distributor lang kami. 'Di ba? Parang ang point ko, dapat team tayo rito, team effort. We will conserve on our usage of the electricity, samantalang kayo, humanap din kayo ng paraan para mapagaan yung pagbabayad namin ng kuryente buwan-buwan. 'Di ba? Kasi if you would notice, 'di ba? Ewan ko kung nabalita mo yung statistics na isa tayo sa may pinakamahal na kuryente. 'Di ba? Pinakamahal na kuryente sa buong mundo yata o Asia. Katulad nitong isang to, naka-pogi-pogi ka pang ganyan. Ba, eto na mga kaibigan. Please welcome the late. Pero buhay pa siya. The late Martin Palacio. Palakpakan! Yes!
Yeah. Yun. Okay, kumpleto na tayo mga yotits. Okay. Ngayon, Tito Marts, habang inintay ka namin, leche ka talaga. Huwag Hindi. ka mag-alala, nag-ano na kami, nagbuno na kami ni Direk. Dito ako nagising Oo, eh. oo, direct. Oo, pagpasensya mo na tong kasama natin. Anyway, habang wala ka, inintay ka namin, pinag-usapan namin kasi was about Earth Hour yung kahapon. At Mm. saka, yung ngayong mga dambuhalang kumpanya tungkol sa issue ng kuryente ng gasolina. Eh, di ba nga, kita mo yung mga jeepney drivers natin. Di ba? Mm. Um, hindi naman sila naglilimos eh. Lumalaban nga ng Mm. patas, di ba? Tapos, Mm. hindi ko lang alam, honestly, mga kaibigan, honestly, I don't know kung nagtatago ba ng supply. Eto, nagtatanong lang mga kaibigan, hindi ako nang aakusa, nagtatanong ako. Mm. Mm. Bakit ganun? Ang ibang bansa, kaya nilang meron silang supply reserve ng let's say 80, 90 days more, pero ang Pilipinas 45 days, 40 days, 'di ba? Actually, same question. Same Oh, question dyan. 'di ba? 'Di ba? Tapos, nandun na rin ako sa agam-agam ko. Mm. Saan man ako pumunta, manood ako ng PTV, manood Oh. ako ng yung mga mainstream media news, Oo. Oo. magbasa ako ng dyaryo, Mm. mag-surf ako sa SOCMEDS. Oo. Yung question, it remains unanswered 'Di na, ba? oo, nasa Oh. comfortable level pa tayo ng supplies natin. Oo. Pero when it comes to planning, ano nang next natin? Oo, yes, yes. Napuputol eh. Putol, oo, O tama. ilang beses na nilang binring up sa mga hearing pag napapanood ko sila sa mga live streaming. Oh, nagalit Oh, na si yung Senador hearing. Legarda eh. Nagalit nga eh. Oh, Pumutok eh. ano kasi paulit-ulit. Hindi pa tayo hindi nandun tayo sa part na hindi pa tayo need magpanic sa ngayon. Gets ko 'yun. Mm, mm. Naintindihan ko yung part na 'yun. However, doon ako sa part na pag nasa critical level na yung supplies natin, ano nang gagawin natin? Kasi Very real. hindi naman pwedeng habang nasa comfortable level, hayahay din tayo. Oo. Kasi basically yung buong sambayan na nag-adjust na. Napansin nyo ba, nag-announce na yung mga Metro Manila malls. Nag-adjust na sila Oo. ng operating hours. Oo. Monday to Friday, 10 ay yung dati nilang 10 AM, 11 AM 11. na yung 11 na. simula, Oo. 11 na mag-o-open, tapos hanggang 10 PM lang sila. Less than an Mm. hour na. Hindi. Hindi nga 10 eh. May 9 nga eh. Ilan dyan? 9 PM na lang eh. Yun. Mm. Tapos, yung ibang offices, bukod sa government offices natin Oo. nag-iisip na rin mag-implement ng mga 4-day work week. O, diba? 4-day work week pero yung isa work from home. Oo. Pero ang minumungkahi ng mga experts naman, baka pagdating na i-work from home, ang tumaas na konsumo yung sa bahay naman. Yun Which naman. is hindi Oo. pero kaya balanse lang. Okay lang din Mm. na kahit isang araw meron tayo na hindi tayo gagastos ng pamasahe. Mm. Tsaka ito, on-ground na observation ko to kasi Mm. commuter ako eh. Yan. Kaya Ayan ikaw ang dapat Uh, magsalitaan yan eh. Oo. ito, on-ground observations. Makinig kayo mga chikiting namin dyan. Makinig kayo mga chikiting Oh, kids, Uh, listen. on-ground observation, simula Monday last week, parang bilang na bilang ko na yung bumabiyahe ni jeep, buses, mga UV, basically parang unti-unting napaparalyze yung transpo system natin. Totoo, totoo. Tapos yung strain napapasa sa mga rail transit. Mm. 'Di ba? Alam niyo ba yung estado nung Wednesday? Ano yun? Kung nakita niyo yung mga video sa saan mang social media platforms, yung Oh. MRT Ortigas na muntik-muntik ka na Oo. mag-standstill Oo, kasi ang oo. dami masyadong naghihintay, yung rotation ng tren hindi sapat. Oo, oo, 'Di ba? oo. Oo. So yun, Tapos, halos standstill. hindi, tsaka meron din ako nakita sa sa Instagram. Sabi, ano ba yun? Taft Avenue Station yata yun eh, ng MRT na, Hmm. hindi, Taft Avenue nga ba? Hindi, parang Shaw. I'm not sure kung Shaw, Bonnie, or Taft. Basta may isang station sa MRT na huminto muna ng operation kasi talagang jam-pack na. Hmm. Jam-packed siya. Yung tren hindi kinakaya nung bagon kasi ang daming tao kahit na Oo. Hmm. kahit na anong oras mo parang mga ano ba yun?
4 ba? 4 PM yata, or even 7 pa nga. Tapos, may isa naman sa LRT2, yung isang station doon, simula nung 50% discount ni Pangulong Marcos yung fare, 'di ba, sa tren, LRT2 at MRT3, simula nung 50% niya, kahit daw hindi rush hour, putya, ang daming tao. Yung Sasamantalahin kasi nila. Tsaka hindi, tsaka nakakainis doon, yung mga bagon ng LRT2, yung mga Hyundai Rotem na bagon noon, ang headroom 10 minutes pa rin bago dumating yung next bagon. So, ang akin, personally, bakit hindi nila ayusin yung headroom, yung 10 minutes? Kung kaya lang at dapat ayusin nila yung sistema diyan. 3 minutes or 5 minutes man lang. 3 to 5 minutes yung headroom, hindi 10. Kaya 'di ba, nag-iipon yung tao. Maganda sana tuloy-tuloy yung rotation. Oo, yes. Ayun, even na LRT2 nabanggit mo, nagkaroon ako ng stint na nagtrabaho sa Sampaloc. Matagal yung waiting. Matagal yung waiting nila doon. Diba? Prior dito sa crisis natin sa petroleum products, matagal na waiting time nila doon. So, hindi ko alam anong plano ng management. Kaya nga, ano ba yan? Kasi feeling ko naman pwede naman tayo kahit papaano umorder ng panibagong sets ng bagon. Diba? Sana naman. Mismo. Oo, sana naman. Kasi lahat tayo rito apektado. Pag ang usapan ay crudo, gasolina, sunod-sunod yan, ricochet, domino effect yan. From gas, diba? From kerosene, susunod electricity, susunod movement of people, diba? Mga industries, mga pagkain. Tapos yan. Chain effect yan. Tito Job, kung alam mo lang, nung Monday may napanood kasi ako, in-interview nila sa radyo. Expert ata siya. Ewan ko kung anong field siya, pero palagay ko, sociology siya. Okay, tapos, ang minumungkahi nga niya, gaya ng sinabi ko kanina, yung planning. Nasaan na yung planning natin? Kasi hanggang ngayon, sinasabi pa rin nila nasa comfortable level pa rin, di ba? I don't think so. Ang sinasabi, so as we were saying na comfortable pa yung supplies, nasa na yung contingencies na pinaprepare natin. Yes. Nasa Tapos na nga ba? sabi nung personality, hindi ko na matandaan kasi pangalan niya. Nadaanan ko lang siya nung lunch break. Sabi rin ng personality na yun, ano ka ba siya to phrase? Ayun, kasi meron siyang shipping lines eh. So pag etong shipping lines ko natigil dahil wala na tayong petroleum na magpapatakbo ng mga barko, yung uling na dala ng shipping lines ko, may mga matatamaan na tayo na electric grid, yung mga electric supply lines natin, matatamaan. Kasi karamihan ng mga nagsusupply ng kuryente sa atin dito, yung mga grids, bukod sa petroleum, uling ang ginagamit. Yes. Kaya, yun yung sinasabi mo, the domino effect. Ako naman kasi, on a personal note, di pa ako expert guys pero kasi sa pag-aaral namin ng patterns sa college, nung may social studies pa kami, yung para na siyang onset ng social unrest. Wag naman sana pagpanalangin natin na wag sana umabot sa ganun. Wag. Wag sana umabot sa ganun, pero kasi nandun na siya sa onset. Kaya nga, alapit na. I mean, ewan ko na lang, pare. Alam mo yun, konti na lang nga, magkaka-people power na kung hindi nila naiisip yun eh. Yun. Pero sinasabi ko lang, yung nagsasabi na comfortable level pa, sila kasi yung highly likely sila yung maraming pera at alam mo sila na. na-apektuhan kasi kaya hindi nila na sila. Alam mo yun, parang ang kapal ng mukha. Sorry easy. Hindi, ang safe term natin dyan. Ito na lang, safe term na lang. Hindi pa kasi sila na-apektuhan. Hindi pa. Yung proximity nung crisis sa kanila. Wala pa sa kanila. Arms reach pa siya. Kaya feeling ko, the way they're approaching things, nakadepende sa proximity nung kung paano yung effect ng issue sa kanila. Wala naman tayong laban sa mga yan kasi yung mga yan may mga sariling sasakyan. May mga sariling transpo services. Tapos ano pa ba,
yung mga bahay niyan, probably, nagkaroon na ng mga fixtures na inadapt sa current crisis natin ngayon. Kaya, Oh, ang tingin nila, yung perception nila sa issue, Mm. malayo, malabo. Mm. Para ka oo. naka-binoculars eh. O, di Teka, ba? teka, nagiging Oo. politika na tayo. Sandali, sandali. We are, Hmm. Oo nga pala guys. Pero Hindi, yun pero nga. seryoso kasi, yung ganyan, paano nyo nakikita ba yung kasi, issue sa ngayon? alam mo, nagbabinocular kang ganun. Papasok Uh, tayo sa ano na yan. Ah. Saktong-sakto yung topic natin for today. Oo nga eh. May Nalalayo na tayo eh. may relate natin yan sa Oo. actual uh, issues Ito, ngayon. basta Kasi yun, malaking basically, bagay. yung karamihan ng nakikita natin sa hearing ngayon. Mamaya na ako, oo. sige. Pero Right, alam mo, yun. Thank you. nagbababinocular to si Tito Marts. Alam ni Topper tong ginaganong kong sign eh, 'di ba Mart? Alam niya 'yan, alam niya 'yan. Mm. Yung sa Ah. Instagram, nakita ko si ano ba 'yon? Lee Sun Bin. Mm. Yung gumaganon siya, tapos yung lalaki parang nahiya na, gumaganon siya. Yung gumaganon si Lee Sun Bin, parang looking for your boyfriend on stage. Parang may ganun eh. Nakita mo ba 'yon, Topper? Nakita mo 'yon? Hindi ko pa nakita yan. Parang Ayun. napanood ko na. Ayun. Napanood na namin dalawa ni Topper. Tito March, tingnan mo sa Instagram, andun. Sige, sige, Na, sige. naalala ko yung pag ganun-ganun mo, sabi ko, sino hinahanap mo, Martin? Tayong tatlo lang nandito. Ano yan, sa basketball naman kasi pag nagganyan, long Ah, pass na basket, ano yan, long ah, pass. long pass ba Yung yun? nasa half court ako, hinagis ko yung bola, fast Oo, break, oo, nasalo ng teammate ko oo, na score. oo. Ngayon, gaganon ako. Para ano namin yun. Tapos yung teammate ko, Ah, puporma ng ganyan. ah. Gaganyan. Okay, okay yung ba yun? Okay, kasi, Parang banter namin yan ng team, oo. ganun. Kasi hindi naman tayo mahilig sa basketball, tayo mahilig mag-football Uh, tsaka mag-baseball, kaya hindi ko alam yung mga mm, ganyang mga ganung-ganung, hindi ko naman alam mm, yan eh. So, ayun, tagapanood lang ako ng PBA, mm. ayun. Anyway, so, okay, punta na tayo sa topic natin bago tayo mag-commercial break. Wala pa namang silbato si Uh, Direk. Tinan mo yung Ayan, suot Oo. ano. ni Yotit Stopper, tinan mo, akmang-akma ngayon, heart shape. Heart shape Basta to. ito sa akin, yan, Pribilehiyo, Joke lang, pucha, joke lang, joke lang. pribilehiyo. Nice. Pero Nice. pabili. Oo. Eli, shoutout So, sa'yo pa, brother. Oh. Shout Ayan. out. Oh, Oh. shout out pare. Oo. Ano ba anniversary? Hmm. Ayan. Limited edition, bilhin nyo na, charot. Yeah. Naging paid advertisement bigla. Paid Oh, yun advertisement lang. Hmm. Oo. Pa-involve sa doon natin paid advertisement dito. Oo nga, Ano makakuha lang tayong talaga tayo. sponsor. Sariling sikap na. Oo. Hmm. Ayan, sinabi na ni Topper yung trigger word, sariling sikap, all about the self. Martin Yeah. Palacio, listen very well. Do you know Maria? Maria who? Maria like this. Hello, hello, hello. Maria like this. Okay. Dahil si Maria ay medyo painitin tuloy. Hindi, si Maria ay medyo hindi muna nating pag-uusapan. Sorry. Kasi self eh. Ito na ang ating topic ngayon. It's about self-love and self-respect. Ang topic ko na ito ay mismong i-discuss ni Yotit Topper. Kaya Topper, tira! Habang wala pang silbato si Direk. Dali. Discussion to, no? May lahat naman tayo willing mag-share, lalo ka na Tito Marts, mag-share ka lang. So, ikaw, Tito Joe, ano yung mga realizations nyo? Like, mostly, gusto ko mangyari is maging subjective tayo. Since opinion lang. And Opinion at the eh. same time, Yeah. gusto ko ma-share nyo rin yung experience nyo. Oo. Self-loading kasi alam ko eh. Joke lang, guys. Oy, wag yun. Self-loading, self-hatred, yan, charot. Let's not do that here. Patay tayo dyan. It happens. Pwede natin pag-usapan yan. Pero kasi, part yan eh. Part kasi ng growth eh. Kailangan mo rin maintindihan yun eh. So, self-love kasi, hindi siya malawak na term. It's very straightforward. You know, it means to love yourself. What only makes it very vague is the fact na how you're gonna take it. Ano yung, paano ka magsa-self-love? Paano mo tatratuhin yung sarili mo ng tama? So, maraming mga bagay na kailangan ko maintindihan doon. So, meron akong konting research lang about specific. Yan the expert. Yan. So, meron tayong sinasabi sa philosophy naman to, ethical egoism. So, para siyang
it's Ay, Topper, excuse me lang, Yotits. Yo, Okay sabi ni Direk, 9 minutes daw. Tapos raw, commercial gap tayo. Sige, minutes. 9 minutes. Sige, go. Go. Ito na yung mga theories kasi hindi tayo magfo-focus dito masyado. Mm. First theory yung ethical egoism sa philosophy. So ang Mm. pinaka-concept lang nun is you cannot care for others if your cup is not full. Parang if it's empty, Yun. wala kang maibibigay ng love sa iba kung walang laman yung sa'yo. Mm. 'Di ba? Yung pagmamahal sa sarili mo. And yun din yung pinaka-foundation ng virtue natin. Hindi tayo makakapibigay ng value sa ibang tao kung tayo mismo hindi natin alam paano i-value yung sarili natin. Wow. Big word. Big word Big word, hindi big bird Sa psychology naman, meron naman tayong tinatawag na Bakit ka nagsali ng Sesame Street dito? Aber, Hindi! susumbong kita kay Jimmy. Loko ka. Hindi! Kasi yun yung sa it takes a man in a woman. Si Joros, diba? Big word. Tapos tinignan ni John Lloyd. Big bird, big bird, big bird. Kayo Almost World. Patay, Elmo's World. Sige, tuloy mo pare. Tuloy mo. Last mo na yan. Last ko na yan. Self-compassion theory sa psychology naman. Dinevelop naman ito ni Dr. Kristin Neff. Diba? Meron pang tayo dito. Kristin Neff. N-E-F-F. Neff. Okay. It moves away from, ito naman, it has nothing to do naman with self-esteem o kung paano mo binavalue yung sarili mo. It has something to do naman on being kind. Again, big word, kindness, di ba? And this talks about self-kindness. Dito na papasok yung sinasabi ni Martin na self-loathing. Ano ba yung self-loathing? Meaning, ikaw yung parang pinaka-hater mo. Di ba kung sa social media, mga may nagko-comment, 'di ba? Mga haters. Ito naman internal, pag ikaw na lang mag-isa sa bahay, ikaw ba yung self mo ba hini-hate mo? Meron ka bang sariling hater or meron kang sariling supporter? Oo. 'Di ba? Parang ang sinasabi nga nila yung kalaban mo sarili mo. Mahirap kalaban ng sarili mo. Kalaban mo, 'di ba? Kaya importante na ikaw mismo matutunan mo, and again, sometimes it really is learned. Hindi siya automatic na alam mo na kung paano alin sarili mo. Hindi ba? Hindi naman ganun lagi Depende sa pagpapalaki mo pagpapalaki sa'yo ng mga magulang mo, ng environment mo, how you actually learn to value yourself. So dito, sinasabi sa theory na to, may tatlo yan. Tatlong main points. Yung una is self-kindness. So you have to learn how to be warm toward yourselves. Even if, there are times na we fail, we make mistakes, yung para bang accepting na we make mistakes, na mistakes are important, are needed for growth. So instead of criticizing ourselves, instead of self-loathing, yun yung approach na pwede natin gawin, self-kindness. So ganon. Ganon lang. Tapos second point ng theory na yun is i-recognize nga natin na yung suffering and yung mga personal inadequacies natin or yung mga anything that we lack thereof is part of being human, which is something normal and that we all go through. Diba? Kasi if you say na parang ina-isolate mo na ako lang ito pinagdadaan ko ng ganito, hindi ako pwede magkamali. Kailangan maging perfect ako. Which is impossible. Yeah. And ako, I would say, naging ganyan na rin ako many times at many points of my life. Na, I want to be the best version of myself. I'm not gonna go into this type of relationship. I'm not gonna be, alam mo yun, you end up questioning your own worth because of what you lack. So talagang, ang ending niyang, yung sinasabi mong ending niyan ay Pokemon. Bakit? I gotta be the very best Pokemon. No one is na paghahalata ng edad natin, mga guys. Look at you! Use thunder! Yan. Nako, naloko na. Ash Ketchum and Brock and all went to Pilot Town. Diba? Pwede na ba ako magano? Pwede na. Okay. Tapos yung third point nung second theory na to about love is, ito very important din to guys, mindfulness. Yan. Yung
mindfulness kasi means it's a way of observing all your thoughts as just thoughts. It's not part of who you are. It doesn't really define you. Sometimes kasi may mga bagay, either negative or positive, papasok sa utak natin yan. Oo. As in past. Nasa sa atin kung paano natin i-filter yon, paano natin iintindihin or iti-take siya as constructive. Kasi meron naman talagang thoughts tayo na logical or valid. We Yes. just need to be the one to know how to filter it out, to determine if totoo nga ba itong nararamdaman ko sa sarili ko o hindi. Totoo ba yung naiisip ko na naiisip ng iba sa akin? And madalas hindi. Madalas magugulat ka, ay, wala pala talaga silang pakialam sa in the sense na they never thought of me this way pala talaga. They never thought of me as madaldal or alam mo yun, minsan ako lang pala yung nagsasabi sa sarili ko nun. Wala palang ibang nagsasabi na ganun ako. Parang ganun. Kasi instead of over-identifying with those thoughts, parang you just let them flow. You just observe them as they pass. Diba? Very ngayon Buddhism type of thinking. Yeah, yung, Zen, very Zen. Very Zen. So, in a sense, malaking bagay siya. It really helps. Be more in tune and aware of yourself and your surroundings. Kasi hindi pwedeng kasing when you are going through self-love, ino-observe mo lang is yung sa environment mo lang, within yourself. It's important both yourself and those around you din. Kailangan mindful ka on both sides. So, yun lang. Ilang minutes na ba tayo, bro? Sabi ni Direk, 2 minutes. 2 minutes daw. 2 minutes bago mag-commercial gap. Okay. So, sa pagbabalik natin from the gap, from the commercial break, i-expound pa to ni Topper lalo ang self-love, self-respect. Yeah. At may tanong ako sa'yo. Dr. Topper Carmona, may tanong ako sa'yo. Tawag dito. Kailan mo kaya pwede sabihin na it's time to leave the relationship? I'm not talking about romantic, friendship ang sinasabi ko. When do you think it's time to leave the friendship? Para yung sinasabi na, uy, Topper, umalis ka na dyan sa friendship na yun kasi kailangan mo respetuhin naman ang sarili mo. When is it time to leave that kind of relationship? Diba? Sige, pasagot mo kay Topper, gagatungan ko mamaya. Oo, mamaya pagkatapos ng ating break. Kasi mamaya na. I-part natin yan. Mamaya na lang. Pero kasi, kasi hindi naman talaga as important yung una ko mga in-explain. Kasi, I mean, part sa fundamentals yun. Pero, fundamentals, yes. May mga ibang theories na madadaanan, which is, ito yung very important, yung unconditional positive self-regard. Although, related din yun sa kanina, pero ang pinaka-importante dito is yung 5 love languages. Pagdadaanan natin mamaya. Yun, pag-usapan natin, magandang pag-usapan. Interesting. Yan. Okay, meron sige. din kasi tayo, attachment theory, tsaka, yun nga. Yan. Importante rin to, actually. Yan. Sige, dahil dyan. Or later na yun. Later na yun, magbabalik kami. Diyan lang kayo, mga yotits, mga titas. Magbabalik ang Trentitos after this commercial break. Alright. Commercial break! We'll be right back. I'll be right back. Ay, Alright. nako.